Jenny, ano tong ginagawa mo sa akin? Matapos kong ginawa sa'yo ang lahat, ganito pang iganti mo sa akin, ha? Lahat ng kailangan mo, pera, karangian. Pero sa huli, niloko pa rin ako. Jomari, nagkakamali ka ng iniisip mo. Magkaibigan lang kami ni Jerome. Walang namagitan sa amin. Huwag ka na magkaila pa sa akin, Jenny. Huli na kayo sa aking mga mata. Jomari, huwag mong gawin sa akin to. Baka pwede pa natin tong pag-usapan. Alam mo, Jenny, sayang. Bala ko pa naman sanang pakasalan ka, pero ganito pala ang gawin mo sa akin. Halos hindi matanggap ni Jomari ang sinapit ng kanyang buhay pag-ibig sa kamay ng isang abusadong babae. Kaya naman halos wala na siyang tiwala sa babae pagdating sa pag-ibig. Lahat ng nakarelasyon ni Jomari ay puro na lang pera ang habol nito sa kanya. Kaya isang matinding desisyon ang kanyang ginawa. Para masigurado nito kung tunay talaga ang pagmamahal ng isang babae sa kanya, napagpasyahan ni Jomari na magtrabaho bilang isang mekaniko ng sasakyan sa isang kumpanya. Kaya tutol dito ang kanyang mga magulang dahil pinapahirapan lang nito ang kanyang sarili. Dad, Mom, marahil ito na ang last option ko para matagpuan ko na ang tamang babae na para sa akin. Siguraduhin mo lang, iho, ha, at tiyakin mong hindi ka pa rin mabibigo. Sa araw na iyon ay nagtungo itong si Jomari sa isang sikat na car company upang mag-apply bilang mekaniko dahil may alam naman ang binata sa iba't ibang uri ng sasakyan at kung paano magkumpuni. Kaya naman ay sa araw na iyon agad siyang tinanggap at magsimula na kinabukasan. Bilang isang empleyado ay kailangan niyang magpakumbaba sa kanyang sarili anuman ang mangyari. Magandang araw, sir. Ako nga pala sa Jomari, ang bagong mekaniko dito. Ah, ganun ba? Kung gusto mong tumagal sa trabahong ito, Jomari, sumunod ka sa akin. Ako nga pala si Ray. Matagal na ako dito sa kumpanya. At isa ko sa mga pinagtiwalaan itong amo natin. Masunod po si Ray. Ginawa ni Jomari ang lahat para maging maayos ang trabaho kahit na ay madungisan man ang kanyang kamay. Ang mahalaga ay matupad ang kanyang plano. Ray, ang galing pala ng bata-bata mo, ha. Ilang oras lang ang inayos ng sasakyan ko. Nako, Mr. Velasquez, mas magaling pa ako sa kanya. Pero siya lang pinaayos ko para makita natin kung gaano siya kagaling at karunong. Anyway, Ray, sa sunod na mga araw, merong maganap na kasiyahan sa bahay. Kung may oras kayo nitong si Jomari, pwede kayong magtungo doon. Sige po, Mr. Velasquez, pupunta kami doon itong bata ko. Jomari, halika nga dito. Ano ba itong ginagawa mo sa akin? Pinapahiya mo ako sa harapan ni Mr. Velasquez? Sir, ginawa ko lang naman talaga ang dapat para bilis matapos yung sasakyan. Hindi ba naman gusto mo, diba, na kailangan pulido ang paggagawa? Alam mo, Jomari, kapag bago mo sa akin dito sa kumpanya na to, tapos masyado ka pang mastang magaling sa akin, ha? Pasensya na po kayo, Sir Ray. Mukhang hindi inasahan ni Jomari na ganito ang ugali ng taong makasama nito sa trabaho. Pero mas lalo niyang itago ang kanyang totoong identity sa pagkakataong iyon. Noong nakalabas na itong si Jomari sa kumpanya, hindi naman namalayan na hinintay pala siya itong si Kuya Driver. Boss, tara na, sumakay ka na. Hindi kasi mapakali ang mami at daddy mo . Nako, maraming salamat, Kuya Efren. Oo, medyo napagod nga ako sa unang trabaho ko, pero kahit ganun pa man, masaya ako dahil marami akong natutunan. Dad, Mom, nandito na ako. Oh, Jomari, mabuti naman at nakauwi ka na. Pero tingnan mo yung tsura mo. Mom, Dad, inamin kong mahirap talaga ang trabaho, lalo na at lakas ng katawan ng puhunan. Pero gusto ko ring maranasan ang ganitong uri ng trabaho. Kaya nga hindi natin i-discriminate ang ganitong uri ng trabaho. Kahit mekaniko, construction, magsasaka o kahit anong trabaho man na lakas ng katawan ng puhunan, dapat sila nating pagtuunan ng pansin. Dahil kung wala sila, sinong gagawa nito? Kaya wag natin silang maliitin. Sa hapon ding iyon, matapos nilang kumain ng hapunan, ay maagang natulog itong si Jomari para kahit papaano ay makabawi dahil sa bukas na naman ay panibagong araw na naman para sa trabaho. Kinabukasan, maagang nagising itong si Jomari. Mukhang masanay na itong gumising ng maaga. Ayaw kasi ng kanilang management na laging nalilate ang mga empleyado, lalo na at oras ng trabaho. Matapos kumain at maligo, agad nagbihis itong si Jomari
at hinatid naman ni Kuya Efren, ang boss, sa pinapasukan nitong trabaho. Kuya Efren, dito mo na ako ibababa. Maglakad lang ako. Total naman malapit naman eh. Samantalang sa kabilang dako naman, hindi mapaandar nitong si Nicole ang sasakyan na regalo noon ng kanyang ama noong 18th birthday nito. Dad, anong gagawin ko? Ayaw umandar ng sasakyan ko eh. Ay nako iha, di ba ang sabi ko sa iyo'y palitan mo na yan? Pero Dad, regalo mo ito sa akin. At saka, ito ang unang sasakyan ko. Ay nako, kung lalaki pa yan, maswerte siya. Dahil talagang loyal ka sa kanya, pero kaya nga lang wala ka namang nagustuhan sa mga lalaking pinapakilala ko sa'yo. Dad naman eh. Sasakyan ko ang pinag-usapan natin dito. Hindi yung mga lalaking iyan. Oo siya, tatawag na lang ako sa may mekaniko para maayos ang sasakyan mo. Maraming salamat, Dad. Hello? Ray? Pwede bang pumunta ka dito sa bahay? Ayaw kasi umandar ng sasakyan ng anak ko eh. Mr. Velasquez, okay lang bang si Jo Marie ang papunta ka dyan? Yung lalaking nag-ayos ng sasakyan mo kahapon? Okay naman siya, di ba? Oo, sige. Walang problema sa akin. Tamang-tama naman ang pagdating ni Jo Marie matapos mag-usap sina Ray at Velasquez. Good morning si Ray. Oh, Jo Marie. Tamang-tama. Tumawag ngayon si Mr. Velasquez. Meron siyang papaayos ng sasakyan sa kanila. Ikaw na muna pumunta roon. Siguraduhin mo lamang na maayos ito ha. Huwag mong ipahiya ang kumpanya. Dahil kung ganun, siguradong masiba ka. Pinaplano talaga ni Ray na si Jo Marie ang pupunta para ayusin ito dahil kung hindi ito magampanan ay may karapatan siyang isumbong sa manager at posibilidad na matanggal ito sa trabaho. Samantalang hindi naman nagalanganan nitong si Jo Marie. Agad siya natungo sa bahay ni Mr. Velasquez. Tao po? Oo iho. Ikaw na bang tinatawag ni boss para ayusin ang sasakyan? Opo sir. Sige, pumasok ka na. Binuksan ng gwardya ang gate para mapasok na itong si Jo Marie. Pagpasok nito ay nakita niya ang isang classic na sasakyan. Mabuti naman Jo Marie at nandito ka na. Sandali lang ha. Tatawagin ko lang si Nicole at siya nang bahala masabi sa'yo. Sige po sir. Nicole, bumaba ka na. Nandito na ang mekaniko. Sige Dad, bababa na ako. Sir, salamat naman at dumating na kayo. Sana magawa niyo ito ng paraan para umandar muli. Sa unang pagkakataon, hindi inasahan ni Jo Marie kung gaano kaganda ng bae sa kanyang harapan ngayon. Kakaiba ang kanyang naramdaman sa babaeng ito. Sige ma'am, check muna natin ang battery at yung starter baka naman po doon lang ang may problema. Nagkaroon lang ng lost connection sa may battery at dahil doon ay agad umandar ang sasakyan. Naku sir, maraming salamat talaga. Akala ko kasi malaki ang sira ng sasakyan ko. Ayos lang yun ma'am. Malaki man o maliit ang problema ng sasakyan, tungkulin pa rin namin na ayusin ito. Anyway sir, ako nga pala si Nicole Velasquez. Ako naman si Jo Marie Lopez. Lopez? It sounds familiar. But anyway, kung okay lang sa'yo, gusto sana kitang yayain bukas dito sa bahay. Meron kasing magaganap na kaunting salo-salo. Ganun ba? Para nabanggit sa amin yan ni daddy mo kahapon. Huwag kang maglala ma'am. Darating ako. Hindi ko naman matanggihan ng isang magandang babae na katulad mo. Naku, binubola mo lang naman ako sir eh. Hindi ha. Ngayon lang ako nagsabi sa'yo nito eh. Lalo na kung meron akong kakaibang naramdaman sa kanya. Mr. Jo Marie, kumusta ang sasakyan ng anak ko? Sir, okay na po. Pwede na pitong gamitin. Ganun ba? Talagang hindi ako nagkamali sa pagpili sa'yo bilang mekaniko. Sige sir, alis na po ako Wait, teka lang Jo Marie. Meron ka bang sasakyan? Ako, wala. Nag-commute lang ako kanina patungo dito. Kung ganun Dad, pwede ko ba siyang maisabay? Gusto kong i-drive test ang sasakyan at magtungo na rin sa mga kaibigan para sa kasiyahan bukas. Sige Nicole, basta mag-ingat ka ha. Paano sir? Alis na po ako. Okay Jo Marie, pakisabi na lang kay Ray na salamat at huwag kayong mawala bukas ha.
Lumabas ang dalawa habang daladala nitong si Jo Marie ang toolbox papasok ng sasakyan. Sir Jo Marie, marunong ka bang mag-drive? Oo naman. Pero bakit? Okay lang ba kung ikaw muna ang magmamaneho nito? Gusto ko lang pakinggan ang makina nito kung kondisyon pa ba? Sige Ma'am Nicole. Walang problema. Wow, ang sarap palang magmaneho ng sasakyan na ito ano? Paano ang taas kasi nito eh? Sigurado akong lagi itong minamaneho ng boyfriend mo. Kahit na malubak man o mabaha, talagang lalaban ang sasakyan na to. Jo Marie, wala pa akong boyfriend. At higit sa lahat, wala pang ibang nakapagmaneho niyan maliban sa'yo. Nako naman ma'am, nakaya naman sa'yo pala. Ayos lang yun. Siya nga pala, bago kita ihatid sa office niyo, pwede ba kitang ibintahan mag-coffee? Huwag kang mag-alala dahil ako na ang kakausap ng manager niyo. At higit sa lahat, babayaran kita ng full payment sa araw na ito. Kayo pong bahala ma'am. Siya nga pala, Jo Marie. Bukas kasi darating ang mga kaanak ko from state. At panigurado akong bubulihin na naman nila ako kasi hanggang ngayon wala pa akong boyfriend. Kung ayos lang sana sa'yo, pwede ka bang magpanggap na boyfriend ko kahit ilang araw lang habang nandito pa sila sa bansa? Sige na, Mr. Lopez. Babayaran naman kita ng malaking halaga. Sige Ma'am Nicole. Kung hindi ka lang mabait sa akin at maganda, hindi talaga papayag Alam mo, Jo Marie, gwapo ka rin pala no? Napakaswerte naman ng girlfriend mo sa'yo. Girlfriend? Wala akong girlfriend marahil hindi pa inipapanganak ang magiging girlfriend ko sa buhay. Naku, parang magkatulad yata tayo ng sitwasyon Jo Marie, sigurado nga tama ka. Hindi pa naisilang ang taong nagmamahal sa atin. Nandito na pala tayo sa may coffee shop. Naku ma'am, wala pa naman akong pambayad dito. Sakto lang sana ito sa mamasahe ko Ako na ang bahala ng lahat, Jo Marie. Salamat sa panahon mo. At bukas, huwag mong kalimutan ang imbitasyon ko sa iyo Dahil napasarap sa kwentuhan ang dalawa, hindi nila napansin na hapon na pala at sarado na ang car shop. Kaya naman tinawagan ni Nicole ang manager ng shop na mag-overtime sa trabaho itong si Jo Marie kahit nang totoo ay nasa coffee shop ang dalawa. Walang problema Miss Velasquez. Ang malaga ay maayos niyang sasakyan mo. Pakisabi na lang ni Jo Marie na dumiretso na sa bahay nila. Sige manager, maraming salamat po. Paano yun ma'am? Hanggang dito na lang siguro ako. Jo Marie, hapon na kung gusto mo. Ihatid na lang kita sa inyo. Naku ma'am, maraming salamat na lang. Sobra-sobra na yung ginawa mo sa akin. At meron pang malaking pera. Okay, mag-iingat ka sa pag-uwi mo, Jo Marie. Kita na lang tayo bukas ha. Unang umalis itong si Nicole. Samantalang tinawagan naman ni Jo Marie itong si Kuya Efren para sunduin ito sa may coffee shop. Boss Jo Marie, mukhang hindi yata may pitayang mukha mo ngayon sobrang saya. Grabe Kuya Efren, sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakatagpo ng isang maganda at sobrang bait na babae. Alam mo bukas, matapos ang trabaho namin ay niyaya nila kami sa kanilang bahay para sa isang espesyal na sorsalyo at kailangan kong magsuot ng magandang kasuotan. Ikalawa, magpanggap kami na magsintahan para hindi daw siya mapahiya sa mga kamag-anak mula sa ibang bansa. Nako boss, hindi kaya mahalata ka niyan? Hindi naman siguro Kuya Efren. Samantalang nakauwi naman itong si Nicole mula sa paghatid dito kay Jo Marie. Iha, bakit mukhang masaya ka ngayon? Ano meron? Dad, may naisip lang ako Hindi ba darating bukas sa mga kapatid mo mula sa ibang bansa? Para naman hindi tayo mapahiya sa kanila. Naisip kong gawing boyfriend yung lalaking nandito kanina. Hindi ba gwapo naman siya at hindi naman halata, di ba? Nicole, ang ibig mong sabihin si Jo Marie, yung mekaniko? Bakit siya pa? Hindi ka naman pwedeng humanap ba na iba dyan? Yung merong ibubuga? Dad, magaan ang loob ko kay Jo Marie.
Isa pa, kung sakaling magluloko muli ang sasakyan ko, hindi na ako maghanap ng mekaniko na mag-aayos nito. Nicole, sa tingin ko naman ay mapagkatiwalaan niyang lalaki na yan. Pero sana makahanap ka na totoong lalaki na magustuhan mo. Alam mo, isa sa dahilan kung bakit narito sila, gusto nilang mag-invest sa kumpanya natin. Malaking halaga ang kanilang ilalaan para dito. Kaya sa tingin ko, kailangan kita dito at yung magiging trusted na boyfriend mo sa pangasiwan ng kumpanya natin. Dad, kahit may boyfriend man ako o wala, kaya ko namang i-manage ang kumpanya. Kasama kayo. Pero alam ko namang hindi sila bilib sa akin kasi babae ako. Hindi ba gusto ng mga kapatid mo na lalaki ang magiging anak niyo ni Mami pero wala eh. Babae ang bunga. Kaya nga Nicole, lagi kong sinasabi sa kanila na bakit hindi ka bigyan ng pagkakataon? Wala naman yan sa babae o lalaki. Ang mahalaga ay magaling sa negosyo. Kaya nga Dad, para wala nang gulo, gagawin kong boyfriend si Jo Marie. Ang mahalaga ay mapaniwala natin silang lahat. Kung ganoon Iha, kailangan niya ipakita na totoo magkasintahan kayo. Pero pagkatapos nito, kailangan mo maghanap ng tunay na kasintahan. Maliwanag ba? Sige Dad, susubukan kong maghanap. Hello, Dad, Ma'am. Kumusta na kayo? Iho, ikaw kumusta dyan? Wala bang problema sa pinapasukan mong trabaho? Alam mo naman na problema kami dito dahil hindi ka naman sanay sa ganyang bagay eh. Look Dad, Ma'am, ilang araw pa lang ako dito sa car shop pero meron na akong nakilalang babae. Isang negosyante ang kanyang mga magulang. Ang take note Dad ha, Ma'am. Gusto ko siya. Sa katunayan nga ay bukas, pagkatapos ng trabaho namin dito ay naimbitahan ang mga empleyado na dumalo sa kanilang espesyal na salo-salo sa bahay nila. Kung ganon Iho, siya na ba kaya ang magiging girlfriend mo? Anyway, sa sunod na mga araw din, may darating dito mula sa ibang bansa. Gustong bumili sa mga sasakyan natin bilang pangregalo daw sa kanyang mga pamangkin dito sa bansa natin. At sa oras na yon, magpaalam ka dyan ha sa manager mo. Sige Dad, susubukan ko. Kinabukasan, muling nagising ng maaga ang binata para pumasok. Ang araw na ito ang pinaka-excited na mga araw sa kanyang pinapasokang trabaho. Kuya Efren, huwag mo na akong sunduin mamaya. Pakisabi kay Daddy at Mami ha. Sasabay na ako sa mga trabaho ko. Tapos sa kanilang kita tatawagan kapag may tamang tiyempo na. Pagdating sa car shop, ay nagkasabayan dumating sina Jo Marie at Ray. Oh, Jo Marie, bakit dala-dala mo yung mga toolbox na yan? Huwag mong sabing hindi ka dumaan dito kahapon. Ang lakas naman ng loob mo Jo Marie, nadalhin ang mga bagay na yan sa bahay. Paano kung meron yung nawala? Ako malinti ka ni boss. Anak ko sir, wala naman pong nawala dito eh. Iningatan ko po ito. Huwag ka nang sumagot sa akin Jo Marie. Alam mo, mas nakataas ako sa'yo dito ah. Ang bagay sa'yo, isumbong ka sa manager para panigurado matanggal ka. Pero si Ray, tumawag naman si Miss Velasquez kay Manager Kim eh. Nagabihin ako sa pag-uwi. Kaya sabi ni manager na dahil ko daw ang mga tools na ito. Mr. Lopez, pati ba naman si Manager Kim dinadamay mo sa kalokohan mong yan? Kaya mamayang gabi, huwag kang sumabay sa akin na patungo sa bahay ni Mr. Velasquez. Nakakahiya. Ano na sabihin nila na matagal mong natapos ang sasakyan nila kaya nakuha mong mag-overtime? Alam mo, namanga pa naman sa performance mo itong si Mr. Velasquez pero mahina ka pala. Sir Ray, excuse me lang ha. Ano bang ginawa ko sa'yo? Bakit mainit ang ulo mo sa akin? Ikaw na lang kaya yung pumunta doon. Kahapon para naman ikaw yung mapuri ni Mr. Velasquez. Mr. Lopez, sumasagot ka na sa akin. Baka gusto mong ipatanggal kita kay manager dahil sa mga pabalang mong panalita sa akin. Sir, naging patas lang ako sa'yo. Sinagot ko lang naman yung mga katanungan mo. And beside, bakit ikaw ang sundin ko dito? Hindi ka naman nagpapasahod sa akin dito, hindi ba? Yung mga customer yung nagbabayad sa atin dito. Umalis ka na sa akin Lopez, harapan mo ngayon. Nagigalaiti ako sa'yo ngayon. Hello? Mr. Kim? Oh Ray, napatawag ka. Manager, ito kasi bago nating empleyado, si Mr. Lopez, mukhang hindi maganda ang kanyang performance pagdating sa trabaho. Mapapahiya lang tayo dito sa kanya.
with all due respect, gusto kong palitan natin ang taong ito dahil makasira siya sa ating management. Pero sa pagkakaalam ko, na-impress naman si Miss Velasquez sa trabaho ni Lopez at biniren tayo ng overtime dahil sa pagtulong niya dito. Now tell me, sino kaya nagsasabi sa inyo na totoo? Anyway, natapos mo na ba yung sasakyan na pinapagawa ko sa'yo? Dahil palagi na nag-follow up ang may-ari nito. Ilang araw ko na yung sinasabi sa'yo pero hanggang ngayon, hindi mo pa rin nagawa. Mr. Kim, medyo mahirap kasing mahanap yung mga piyesa ng sasakyan yun eh. Kaya nga, sa'yo ko pinagkatiwala ang sasakyan yun dahil alam ko na mabilis kang gumagawa dito at masolusyon naman ito. Siya nga pala, isama mo maya si Lopez sa special na event sa mga Velasquez ha? Gusto kong naroon siya. Lahat tayo nandun. Sige po Mr. Kim. Hindi na lamang nakapagsalita itong si Ray dahil halos lahat ng sinabi ng manager sa kanya ay bumalik din sa kanya. Jo Marie, maswerte ka dahil pinagbigyan ka pa ni Mr. Kim. Itong ginagawa kong sasakyan ngayon, tapusin mo to at mamayang hapon sumabay ka sa akin, maliwanag ba? Sige po Sir Ray, ako na po ang patuloy ng sasakyan na yan. Para kay Ray, malaking hadlang itong si Jo Marie sa kanya para mas lalo siyang tumaas ang kanyang posisyon. Kaya naisip nitong gumawa ng hakbang para tuluyan ng matanggal sa kumpanya ang binata. Naglagay ng mga mahalagang gamit itong si Ray sa drawer nitong si Jo Marie at sa kanyang mga bag nang sa ganun ay paniguradong magalit sa kanya ang manager. Sa buong araw na iyon ay inakala nilang hindi maayos ang naturang sasakyan. Subalit noong na-check-in itong si Jo Marie, nakita niyang hindi pala gaano kahirap ayusin ang sasakyan. Kaya naman noong natapos niyang ikinabit ang piyesa, agad na umandar ang sasakyan. Ngunit lingid ito sa kalaman ni Ray dahil wala ito sa mga oras na iyon. Maya-maya pa, sa hindi inasahan ay tumawag sa kanilang manager at hinanap itong si Ray, ngunit si Jo Marie ang nakasagot. Hello sir, magandang hapon po. Oh, Jo Marie, nasaan nga pala si Ray? Sir, umalis po kanina. Ano? Umalis? Ang sabi ko sa kanya, kailangan niyang gawa ng paraan para muling maayos ang sasakyan. Galit na sa kanya ang may-ari. Naku sir, huwag po kayo mag-alala. Kanina kasi, ako ang kanyang inutusan para ayusin ito. Hindi naman pala malaki ang sira ng sasakyan eh. Kaya ngayon, pwede na siyang kunin na may-ari. Nako, Lopez, totoo ba yung sinasabi mo? Panigurado akong matutuwa ang may-ari niyan. Yes sir, tawagan niyo na po ang may-ari at samahan niyo po dito. Nang sa ganun ay makita niyo na talagang okay na ang sasakyan. Sige Lopez, pupunta kami mamaya dyan. Matapos inayos ni Jo Marie ang sasakyan, agad na rin itong naglinis ng paligid dahil malapit na rin ang uwian. Sabay biglang pagdating naman nitong si Ray. Hoy, Lopez, anong ginagawa mo? Hindi pa oras para lumabas. Sir, ilang minuto na kasi ang nakalipas diba? At mag-out na tayo. Ayos ka talaga no? Pinapangunahan ako dito ha? Ilang saglit pa dumating na rin ang manager at ang may-ari ng sasakyan. Mr. Ray, kumusta ng sasakyan? Ayos na ba? Pero sir, kaunting panahon pa po. Mapapagana ko ng sasakyan ito. Mr. Ray, marunong ka ba talaga mag-ayos ng sasakyan? Mag-troubleshoot ng sasakyan ha? Sige, Mr. Choi, pwede mo nang paandarin niya sa sasakyan mo at subukan mo kung okay na ba. Pero sir, hindi pa po ito on-under sa ngayon. Ngunit, hindi nagpapigil pa ang may-ari ng sasakyan. Pumasok na ito sa loob at sabay pinaandar ang sasakyan. Wow, sa wakas! Umandar na nga. Sabi ko naman sa iyo Mr. Choi na maayos na mekaniko namin yung sasakyan mo. Mr. Kim, sino ba dito ang nag-ayos ng sasakyan ko para naman ay mabigyan ko siya ng bonus? Sir, ako nga pala si Ray. Ako ang nag-ayos ng sasakyan mo. Ilang araw ko iyang inayos at ngayon okay na pala. Well, Mr. Ray, I'll give you some bonus dahil naging okay na ang sasakyan ko. Mr. Kim, ikaw nang bahala sa kanya, okay? Samantalang hindi naman nakapagsalita itong si Jo Marie dahil sa ginawang kalokohan itong si Ray na dapat sana na sa kanya mapunta ang mga bonus. Dito na kaya mabuking itong si Mr. Ray na si Jo Marie pala talaga ang gumawa ng sasakyan at hindi siya. Matanggap kaya naman ng kamag-anak ni Nicole itong si Jo Marie, lalo na kung
malaman nito ang kanyang totoong trabaho. Sige Mr. Choi, ako nang bahala sa kanila. So paano? Alis na ako dahil meron pa akong mahalagang gagawin. Tuluyan na ngang umalis itong si Mr. Choi. Kayong dalawa, maganda na kayo at alis na tayo mamaya patungo sa bahay ni Mr. Velasquez. Yung tungkol naman sa inyong dalawang bonus, saka ko nabibigay sa inyong dalawa. Maya-maya pa ay nagtungo na nga ang bawat isa sa kanilang locker room. Pero bago nakarating itong si Mr. Ray ay kinausap niyo muna itong si Manager Kim tungkol kay Jo Marie. Manager Kim, bakit mo pinagkatiwala kay Jo Marie ang mga tools dito sa car shop natin? Baguhan lang siya diba? Hindi natin alam kung anong kanyang tunay na pagkatao. Malay natin baka meron siyang tinatago ng mga gamit dyan sa kanyang locker room. Ray, ikaw lang naman itong nag-iisip ng ganyan eh. Ang mabuti pa, magbihis na tayo at nang sa ganun ay makalis na tayo. Pagkarating nitong si Ray sa kanilang locker, ay bigla niyang nilapitan itong si Jo Marie at tila may hinahanap ito. Teka lang Mr. Ray, locker ko to ha. Anong hinahanap mo? Sinasabi ko na nga ba eh. Hindi ka talaga mapagtiwaan Lopez. Manager Kim, halika kayo rito. Sinasabi ko na nga ba eh. Tingnan nyo dito. May mga tools dito sa loob ng locker ni Lopez. Ha? Ano? Ano? Hindi ko lang pinagsasabi mo Sir Ray. Huwag ka na magmangan pa Lopez. Alam mo bang mamahalin yung mga tools na yan? Jo Marie, ano to? Bakit may mga nakatagong tools dito sa locker mo? Pinagkatiwalaan kita dito ha. Kahit baguhan ka lang. Pero mukhang hindi na kita mapagkatiwalaan ngayon. Ibalik mo yan kung saan mo kinuha. Kung ayaw mong matanggal dito. Maliwanag ba? Manager Kim, nakita mo naman ang ebidensya hindi ba? Bakit mo siya hindi patanggalin dito? Mamaya natin mag-usapan. Sa ngayon, pupunta muna tayo sa kasiyahan kina Mr. Velasquez. Matapos nilang nagbihis ay agad silang nagtungo sa sakyan at umalis na ito. Samantalang habang nasa biyahe sila ay iniisip ni Jo Marie kung sino naglagay nito sa kanya. Wala naman ibang kasama sa locker room kundi si Mr. Ray lamang. Kaya naman ay pumasok sa kanyang isipan na sinet up pa siya ng lalaki at siya ang may pakana nito. Bakit tahimik mo dyan, Lopez? Napag-isipan mo na ba na baka huling araw mo na ngayon? Masyado ka kasing pabida eh. Kaya yan tuloy, matatanggal ka sa trabaho mo nang wala sa oras. Mr. Ray, alam kong ikaw ang naglagay ng mga tools na yan. Sa locker ko, wala na iba. Pwede ba Jo Marie? Huwag kang magbintang sa akin. Masama yan. Siguraduhin mo lamang na may ebidensya ka. Tingnan lang natin Mr. Ray. Lalabas ng katotohanan. Kayong dalawa dyan. Ano bang pinagbulungan nyo? Wala naman ho Manager Kim. Sinabi ko lang kay Lopez na isang masayang salo-salo ito. At talagang masaya yun. Tama ka dyan Ray. Sinabi sa akin ni Mr. Velasquez na darating ang mga kapatid nitong negosyante mula sa ibang bansa. Alam nyo bang nasa car business industry din sila? Kaya naman pabor sa atin yun. Pwede tayong i-recommend ni Mr. Velasquez sa kanyang mga kapatid na tayo ang magiging tagapag-maintenance na kanilang sasakyan. Tamang idea yan Mr. Kim. Kailangan tayo ang makakuha ng kontrata na yun. Alam naman natin na maayos ang trabaho natin di ba? Maliban lang sa mga bagong kasama natin dito. Dapat sana palitan na siya. Tama ka dyan Mr. Ray. Yung mga taong pabigat sa kumpanya at wala namang ginawang matino dapat nating tanggalin. Tumpa ka dyan, Manager Kim. Yan ang nababagay sa mga taong yun. Ilang minuto ang nakalipas ay nakarating na nga sila sa malaking mansyon ni na Mr. Velasquez. Naku, sobrang yaman pala ni Mr. Velasquez Manager Kim? Matapos pinarada ni Mr. Kim ang sasakyan, sabay silang tatlong pumasok sa loob. Sobrang ganda ng lugar, tila malaking mga negosyante ang darating para sa ganitong salo-salo. Pagpasok ng tatlo ay biglang sinalubong ni Nicole itong si Jo Marie habang nakasuot ito ng special gown. Mr. Lopez, mabuti naman at nandito ka na. Tara na sa loob. Nakahanda na ang mga isusuot mo. Excuse me lang, Manager Kim. Kukunin ko muna sa Mr. Lopez. Sige lang, Miss Velasquez. Teka lang. Manager Kim, yun bang anak ni Mr. Velasquez? Sobrang ganda niya, no? Grabe, hindi ako makapaniwala. Pero, ano nangyari dito? Bakit niya kinuha si Lopez? Ewan ko, basta, ang alam ko lang
invited tayo dito ngayon para sa high-class business party. Hindi makapaniwala itong si Ray kung bakit kinuha si Jo Marie na isang magandang dalaga na dapat sana ay siya ang kinuha nito kaysa dun sa baguhan lang sa kumpanya. Dad, nandito na si Jo Marie Lopez. Kailangan ko muna siyang bihisan ng formal. Teka lang, Jo Marie Lopez, parang pamilyar sa kanya apelyido mo, iho. O sige, magbihis ka na dahil on the way na ang mga kapatid ko. Bababa muna ako para kumustahin si Mr. Kim. Sige po sir, maraming salamat. Alam mo, huwag kang masalamat sa akin dahil alam ko naman na ang lahat ng ito isang drama lang, no? And after that, babalik ka na sa dati mong buhay. Sige Nicole, ayusin mo to ha. Siguraduhin mong hindi to mahiya at siguraduhin mong hindi kahiya ang lahat ng ito. Yung plano mo. Sige Dad. Jo Marie, ito yung mga damit mo. Magbihis ka na, tsaka pagpasensyahan mo na lang yung daddy ko. Okay lang yun, Miss Nicole. Alam ko naman na pagpapanggap lamang ito eh. At kung mahulog man ako sa'yo, wala rin naman nung mapapala. Kasi magkaiba tayo ng buhay na tinatahak ngayon. Ano ba yung sinasabi mo, Jo Marie? Humuhugot ka ba ng lakas? Alam mo, kung totoo naman talagang nagmamahal ang dalawang tao, kahit na magkaiba man ang estado sa buhay, bakit hindi? Ang mahalaga ay nagkakaunawaan sa bawat isa at mahal nila ang bawat isa. Sige na, Jo Marie, magbihis ka na dahil nariyan na sa baba ang mga kamag-anak ko. Paano kung natanong nila ako kung ano ang pamilya background ko, anong sasabihin ko? Sabihin mo na magkasosyo tayo ng negosyo at ang mga parents mo ay nasa ibang bansa. Ganun lang. Hindi naman siguro sila magtatanong ng iba. Okay, sige. Pero kinakabahan talaga ako ngayon eh. Paano ba naman kasi first time ko na ginawa ito sa buhay ko. Halika na dito para hindi ka nakabahan. Yakapin na lang kita para mabawasan yung kaba mo. Relax ka lang, Jo Marie. Sa halip na mawala ang kaba sa dibdib nitong si Jo Marie, mas lalo tuloy lumakas ang pintig ng kanyang puso dahil sa pagyakap sa kanya ni Nicole. At wala ring kamalay-malay itong si Jo Marie na kinakabahan din pala itong si Nicole. Hindi dahil sa pagdating ng kanyang mga kamag-anak, kundi noong naglapat ang kanilang katawan. Unang beses lang din kasing nakayakap na lalaki itong si Nicole, kaya ang ending ay nag-iba tuloy ang kanilang pakiramdam. Siya na, tama na, miss. Mukhang mas lalo tuloy akong kinakabahan sa iyo eh. O sige na, papasok na ako sa dressing room. Paglabas mula sa dressing room ay hindi na makaniwala itong si Nicole sa kanyang nakita. Para siyang isang CEO na nagbalat kayo sa ilalim ng isang mekaniko. Wow! You look so handsome, Mr. Lopez. Grabe, hindi ako makapaniwala na ganyan pala ang postura mo kapag naka-formal ang suot mo. Alam mo, bagay na bagay sa'yo. Salamat, Miss Nicole. Jo Marie, mula sa araw na ito, tawagin mo akong Honey. At Honey rin ang itatawag ko sa'yo. Para naman kapanipaniwala ang lahat, hindi ba? Iha, matagal ba yan? Naghintay na sa atin ang lahat. Heto na Dad, lalabas na kami. Oh, ano Dad? Bagay ba sa kanya? Oo, bagay sa kanya. Pero mas lalong babagay sa kanya ang kanyang suot kung totoo siyang anak ng isang kilalang angkan. Dad naman, sa mga oras na ito, hindi na mahalaga yun. Kailangan nating magawa ang tama, okay? Hay nako Nicole. Kung hindi lang kita mahal, hindi ko ito gagawin sa'yo eh. At sarapan ng mga mismong kapatid ko. Tara na, sabay na tayong bumaba at magsimula na tayo. Pagbaba nilang tatlo sa hagdan ay parang isang prinsesa itong si Nicole habang naka-escort ang dalawang prinsipe. Kaya naman nagsipalakpakan ang lahat. Kasama na rito ang mga pag-anak nila. Samantalang hindi naman makaniwala itong si Ray kung bakit ganun ang suot nitong si Jo Marie. Nakasuot ito ng mala prinsipe. Manager Kim, anong ginagawa ng lalaking yan? Kasama pa niya ang Velasquez family. Hay nako Ray, ewan ko.
manood na lang tayo at abangan ang sunod na mangyayari. Pambihira naman talaga lalaking yan. Ano kayang ginawa niya? Pinayos lang na sakyan tapos ngayon nandiyan sa harapan natin? Ewan ko ba? Ray, tumahimik ka na lang. Hindi bang sabi ko sa'yo na ikaw na sana mag-ayos? Pero tumanggi ka. At least ngayon, nakasuot itong si Jo Marie ng suot na maganda. Good evening everyone. I'm Johnny Velasquez and this is my daughter Nicole Velasquez together with his fiancé Mr. Jo Marie Lopez. Ano? Fiancé? Ano nangyari dito Mr. Kim? Paano siya naging fiancé? Napaka-imposible naman. Isang mayamang babae pumatol sa isang mekaniko lamang. Ang bilis naman. Hoy, Ray, tumahimik ka dyan. Huwag mo sabihing nainggit ka. Ikaw naman kasi, kung ikaw yung pumunta dito noong nag-ayos ng sasakyan si Nicole, bakit ka pa ngayon nasa harapan ngayon? Oo sana Manager Kim. Ay nako Ray, parang napansin kong kung ano meron si Jo Marie, parang gusto mo ring agawin sa kanya lahat, di ba? Ay hindi naman sa ganun Mr. Kim. Para kasing hindi sila nabagay ng dalawang yun. Ladies and gentlemen, nagpasalamat ako sa inyong lahat sa pagdalo sa gabing ito at sana ay maging masaya tayo. Unang rason kung bakit naganap ang okasyon na ito dahil naging successful ang negosyo namin sa bansa. Pangalawa, dumating ngayon ang aming mga kapatid mula sa ibang bansa dahil gusto nilang mag-invest sa aming kumpanya. Kaya naman, bibigyan ko ng pagkakataon ng aking kapatid na si Miss Janet Velasquez para magsalita. Maraming salamat Kuya Johnny sa pagkakataon at isang karangalan na magharap kayong lahat. Totoo ang sinabi ng kapatid ko na mag-i-invest kami sa kanila ng worth of 50 million. Pero bago mangyari yon, gusto ko munang tanungin ang magiging fiancé ni Nicole kung ayos lang sa kanya. Han, ito na nga sinasabi ko sa iyo eh. Huwag kang mag-alala, Jo Marie. Narito lang ako sa tabi mo. Kapag nahirapan ka sumagot, nandiyan naman ako. Mr. Jo Marie Lopez, anong trabaho mo? Ano ang negosyo ng pamilya niyo? Isang simpleng katanungan lamang para naman malaman ng lahat kung karapat-dapat ka bang magiging fiancé nitong pamangkin ko at tagapagpamahalas sa mga negosyo nila. Excuse me, mekaniko ang trabaho niyang si Mr. Jo Marie Lopez. Mekaniko ng mga sasakyan. Napatayo na lamang ang mga kalalakihan at nagsitawanan. Pwede ba Ray? Huwag kang maiskandalo dito. Bakit Manager Kim? Totoo naman talaga di ba? Hindi ba pipirahan lamang ng lalaking yan itong si Miss Velasquez? Huwag kang mangialam sa diskarte nitong si Jo Marie sa pamilya ng Velasquez. Ikalawa, wala tayong sapat na ebidensya sa mga pinabibintang mo sa kanya. Manager Kim, huwag mo namang pagtakpan nitong si Jo Marie. Ray, sumusobra ka na talaga. Alamin mo kung hanggang saan lamang ang limitasyon mo. Empleyado ka lang din dito sa kumpanya ko. Tama ba ang narinig ko, Nicole? Isang mekaniko lang ang lalaki magiging fiancé mo? Paano mo ito nagawa sa ating angkan? Pero, Tita Janet, ano bang masama kung isa siyang mekaniko? Pwede ko naman siyang turuan tungkol sa kalakaran sa kumpanya. Nicole, hindi ko ipagkatiwala sa lalaking yan ang 50 million na ini-invest ko sa kumpanya niyo. Janet, nandito naman ako ah. Nakanda akong tulungan ang anak ko para sa malaking perang bibitawan mo. Kuya, isa ka pa. Naglaan ako ng panahon dito, pero wala palang patutunguhan ang lahat ng ito. Ang sabi ko sa iyo na kailangan may alam sa negosyo ang magiging fiancé ni Nicole. Pero binigo niyo ako. Hindi ko na itutuloy ang investment sa inyo. Pero tita, huwag mo naman kaming ipahiya sa harapan ng lahat ng mga tao. Sige Nicole, matutuloy ang 50 million budget sa kumpanya. Pero sa isang kondisyon. Anong kondisyon tita? Hiwalayan mo ang lalaking iyan at ako ang pipili ng lalaki magiging kapartner mo sa negosyo. Papayag ba kayo kuya? Janet, at sino naman ang lalaking ipagkasundo mo sa anak ko? Kuya, nakikita niyo ba yung lalaking tumayo kanina? Kung hindi dahil sa kanya, hindi ko malaman na nagkasabuatan pala kayong mag-ama. Sa palagay ko, mapagkatiwalaan ang lalaking iyon. Excuse me honey, yung tinutukoy ng lalaki niya, si Mr. Ray. Mas lalo siyang hindi mapagkatiwalaan sa kumpanya.
Hindi nyo lang alam kung ano ang kanyang tunay na ugali. Sige, subukan nyo. Nakasigurado ako na siya ang magbabagsak sa kumpanya. Alam ko na ang kanyang ugali. Oh, ano kuya? Nicole, kayo ang magdedesisyon. 50 million o hiwalayan mo ang fiancé mo kapalit nung lalaking iyon? Teka lang, Janet. Narespeto kita bilang kapatid ko, bilang half-sister ko. Pero kung papipiliin mo ang anak ko, kung alin sa dalawa, nasa kanya pa rin ang desisyon kung saan siya masaya. Honestly, masaya ako na mag-invest ka sa kumpanya ko. Pero kung tatanggalan mo ng karapatan ng anak ko, ay sad to say na wag na lang. Total, kaya naman naming palaguin ang negosyo namin kahit wala kayo. Aba, Kuya Johnny, at sino ka ba sa tingin mo? Sampit ka lang naman sa pamilya. Isang anak sa labas ni Daddy. Mabuti nga at naawa pa si Daddy sa'yo at binigyan ka ng mana. Alam mo Kuya Johnny, kung ano man ang nakamit mo ngayon, may kapangyarihan ako para pabagsakin yung half-brother ko. Janet, sinusubukan mo ba ako? Yung kakayahan ko? Sige, gawin mo ang gusto mo. Hindi ako papayag na lagi na lang kami ang ninapi mo. Hay nako, walang saysay pala ang pagpunta ko dito sa lugar nyo. Nagsasayang na ako ng panahon. Okay, fine. Hinahamon kita at binabalaan kita. Magiging akin itong kumpanya nyo. Babalik ka sa dati kung saan ka man nanggaling. Walang kwenta ang salasalo na ito. Sa gabing iyon, umalis na itong si Janet kasama nito ang ilan sa kanya mga tauhan. Halos wala nang maiharap pa sa mga tao itong si Mr. Velasquez dahil sa pangyayaring iyon. Ray, tingnan mo ang ginawa mo. Masyado ka kasing pakialamero. Mamaya pag-usapan natin to sa office. Pero Manager Kim, tama lang yun kay Jo Marie. Masyado kasing mataas ang kanyang pangarap na makapag-asawa ng isang mayamang tao. Ray, hindi mo alam kung ano magiging balik nito sa'yo. Maya-maya pa nakita ni Mr. Ray na palis na itong si Janet Velasquez. Kaya naman agad niya itong hinabol para makausap. Excuse me, teka lang Ma'am Janet. Ma'am Janet. Bakit mo ko tinatawag? Kilala ba kita? Ako nga pala yung tumayo kanina at binuko yung katauhan ni Jo Marie. Oh, ikaw nga. Anong gusto mo? Pera? Sige, bibigyan kita. Dahil may saysay naman ang ginagawa mo kanina. Boss, gusto ko sanang bigyan mo ako ng trabaho sa kumpanya mo. Huwag kayong mag-alala. Gagawa ko ng paraan talaga. Yun lahat. Bakit? Wala ka bang trabaho? Meron naman po kaso lang mababa ang sahod ko sa kanila. Kaya gusto kong lumipat sa inyo. Okay, ganito ang gawin mo. Bibigyan kita ng 1 million? Hindi lang yan. Kung maganda ang ibabalita mo sa akin, ibibigay ko kahit magkano. Naku boss, mukhang maganda yan. Ano bang gagawin ko? Simple lang naman, Ray. Ikaw ang magiging mata at tenga ko sa lugar na ito para pabagsakin ang kumpanya ni Johnny. Ha? Pabagsakin? Mukhang gusto ko yan Oh, heto. Tanggapin mo na ang 1 million. So, wala na tayong ibang pag-usapan pa. Nariyan na rin ang contact number ko. Kaya mula ngayon, ayusin mo ang trabaho mo, Ray. Dahil kung hindi mo lang alam kung anong kaya kong gawin sa'yo. Naku boss Janet, huwag kayong maglala dahil titiyakin kong matutupad ang gusto mong mangyari. Matapos tinanggap ni Ray ang 1 million, agad na ring umalis itong si Janet patungo sa kanyang hotel. Oh Ray, saan ka ba galing? Bigla na lang nawala boss, nagpunta na ako sa may comfort room. Siya nga pala, anong gagawin natin dito? Mukhang wala ng kasiyahan Oo, parang wala na nga. Dahil kasi sa ginawa mo Manager Kim, kahit hindi ko man yan sinabi sa kanila, malaman din ni Janet na niloko sila ng kanyang kapatid at pamangkin. Sige, kakasapin ko muna si Mr. Velasquez para malaman niya na uwi na tayo dahil may trabaho pa tayo bukas. Mr. Velasquez, kumusta? Nako, Manager Kim, pasensya na kung ganito ang nasaksihan niyo sa amin Nako, ako nga hingi sa'yo ng dispensa Mr. Velasquez. Dahil sa ginawa ng tauhan ko, hayaan niyo. Pagsabihan ka ang lalaking yon. O kaya naman baka gusto niyong talanggalin ko na siya sa trabaho para naman magtanda siya. Huwag na Manager Kim. Sinabi man niya o hindi,
malaman din ng hilaw kong kapatid na meron kami nilihim sa kanya. Kung sa bagay, hindi naman siya kawalan sa negosyo ko eh. Paano Mr. Velasquez? Mauna na kami. Sige Mr. Kim, kakusapin ko lang din niyang si Jo Marie at ako na maghatid sa kanya pauwi. Tuluyan na ngang umalis itong sina Mr. Kim at Ray. Samantalang hindi naman halos may pinta ang mukha nitong si Ray sa sobrang saya dahil sa nangyari kay Jo Marie at higit sa lahat meron siyang 1 million na natanggap mula kay Janet para gawin ang magaan ang trabaho na walang kahirap-hirap. Samantalang natapos naman, nagsialisa na ang ibang panauhin. Nag-usap naman ang mag-ama at kasama nito si Jo Marie. Dad, I'm really sorry kung hindi natuloy ang investment ni Tita Janet sa atin. Huwag mong alalahanin yun, Iha. Mabuti nga at ganun ang nangyari. Masyado mababa ang tingin nila sa atin. Akala ko ay tanggap nila tayo, pero mas lalo lang nila tayong minamaliit. Kaya naman nating nagsumikap, di ba? Unad ang negosyo natin kahit wala ang tulong nila. Tama ka, Dad. Kaya natin to. So, paano ba yan? Hanggang dito na lang din ang pagpapanggap ni Jo Marie. Dad, paano kaya kung ipagpatuloy namin ni Jo Marie itong pagpapanggap namin? As in, totoong magkasintahan. Ha? Sigurado ka ba, Nicole? Hindi bang sabi ko sa'yo, yung taong may pagmamalaki mo rin? Dad, di ba kayo na mismo nagsabi kanina sa harapan ni Tita Janet na kung saan ako magiging masaya? Nandun kayo para suportahan ako. Gusto ko na si Jo Marie, Dad. Kailangan lang namin tong i-work out. Jo Marie, ano nga sabi mo? Sir, ganun din po naman ako eh. Gusto ko na si Nicole. Huwag kayong mag-alala. Gagawin ko ang lahat para sa inyo. Tsaka, huwag niyo na pong panghinayangan po ang 15 million. Alam ko balang araw, masigit sa 50 million ang makuha nyo. Nako, mukhang pinapalakas mo naman yata ang fighting spirit ko sa negosyo, Jo Marie. Kung sa bagay, nagawa ko ito mag-isa noon. Paano pa kaya ngayon na dalawa kami? Jo Marie, matutulungan mo ba kami ng anak ko? Matulungan mo ba siya kahit wala na ako? Oo naman sir. Pangako yan. So paano? Ihatid na kita iho, medyo gabi na. Nako sir, maraming salamat pero wag na. Tumawag na ako ng taxi at maya-maya lang din ay nasa labas na ito. Ikaw ang bahala iho, pero kapag kailangan ka namin ni Nicole, asahan ka namin ha? Dad, ihatid ko na lang muna si Jo Marie sa may gate habang hinihintay niya ang taxi. Sige iha, mabuti pa nga at kailangan ko ring i-assess ang mga tao dito. Tara na Jo Marie, ihahati na kita sa may gate. So, Nicole, totoo ba yung sinabi mo kanina sa harapan ng daddy mo? Oo naman, bakit? Ayaw mo bang maniwala? Hindi naman sa ganun. Nabigla lang ako. Pero hayaan mo, we need more enough time para may pakita natin na totoong pagmahalan sa bawat isa. Oo, tama ka dyan, honey. Honey? Wow naman. Nakilig naman yan. Hayaan mo, wag nating panghinayangan ng pera ng tita mo. Balang araw, masigit pa sa pera nila ang makuha natin, okay? Ha? Anong ibig mong sabihin, Jo Marie? Wala lang. We need to work hard, okay? Ilang minuto lamang nakalipas, dumating na nga ang sundo nitong si Jo Marie, isang Lamborghini na pinagmamaneho nitong si Kuya Efren. Boss, pasensya na, medyo naligaw na ako dito na kaunti eh. Nako, ayos lang Kuya Efren. Sakto lang naman ang pagdating mo dito. Samantalang laking gulat naman nitong si Nicole, isang mamahaling sasakyan ang nasa kanyang harapan ngayon. Jo Marie? Ano to? Sino ka ba talaga? Nicole, malalaman mo rin sa mga sunod na mga araw, honey, okay? Pero wag mo na itong ipagsabi sa daddy mo. Maliwanag ba? Sige, pumasok ka na. Good night, honey. Biglang hinalikan nitong si Jo Marie ang pisngi nitong si Nicole. O sige na, pumasok ka na. See you tomorrow. Agad namang pumasok itong si Nicole pero hindi pa rin siya makapaniwala sa kanyang nasaksihan.
O iha, nakalis na ba si Jo Marie? Nicole, nakinig ka ba? Oo, Dad. Nakaalis na po. O siya, magpahinga ka na. At maya-maya ay matutulog na rin ako. Sige, Dad. Good night. Samantalang, napangiti naman itong si Kuya Efren habang nagmamaneho ng Lamborghini. Boss, siya na ba talaga? Ang dawan mo? Oo, kuya. Siya na kung ipagpakaloob sa akin. Pero kuya, bakit itong Lamborghini ang ginala mo? Nalaman agad ni Nicole ang lahat. Paano boss? Hiniram ng daddy niyo yung kotse dahil medyo may sira yung kanyang sasakyan at ipapayos daw sa'yo. Naku naman si daddy talaga Kaya ito na lang yung ginamit ko boss para sunduin ka. Okay lang yun kuya, para naman may idea rin itong si fiancé ko. Pero alam mo kuya, hindi ko gusto yung ugali ng kasama ko sa trabaho. Masyadong pakialamero at mainit ang ulo sa akin. Kailangan ko siyang mabigyan ng leksyon. Hindi siya pwedeng magiging empleyado kung gano'n na kanyang ugali. Kakausapin ko si Manager Kim tungkol dito. Tsaka, yung bonus na bibigay sa akin ni Mr. Choi dapat sa akin napunta. Dahil ako ang nag-ayos ng kotse niya. Naku boss, kung alam lang ng lalaking yun, kawawa siya. Yung galing niya, naku, hindi pa pasa sa'yo, di ba? Kailangan ko rin kausapin si Mami at Daddy. Kung anong totoong pagkataon niyang si Janet Velasquez. Hindi ko siya mapatawad sa ginawa niya sa mag-ama. Dad, Ma'am, pwede ko ba kayo makausap kung ano ang tunay na estado ng negosyo yang si Janet Velasquez? O bakit iho? Mukhang interesado ka sa mga Velasquez clan. Oo Dad, isa sa kanila kasi ay nagustuhan ko. Nakita ko sa kanya ang hinahanap ko sa isang babae. Tsaka mahilig din siya sa negosyo. Jo Marie, iho, naalala na namin ng daddy mo, si Mr. Robert Velasquez. Isa sa mga kumukuha ng car supply noon sa atin. Ayon sa background check, meron siyang 3 anak. Si Janet Velasquez na anak sa labas, si Janet Velasquez at ang isa pa nitong kapatid. Pero ilang taon na ang nakalipas anak mula noong pumanaw ito sa isang car accident. At ngayon, ang kanyang mga anak na pala ang napatuloy sa kanyang negosyo. Mami, yang si Mr. Johnny Velasquez meron siyang nag-isang anak na si Nicole. Siyang babaeng nagustuhan ko. Pero gusto kong malaman ang estado ng negosyo nito si Janet Velasquez. Hindi ko masikmura ang kanyang ugali. Minamaliit niya ang kanyang kapatid at pamangkin. Jo Marie, kung si Janet ang pag-uusapan natin, nakabase siya sa abroad ang kanyang mga negosyo pero tayo pa rin ang supplier niya sa mga sasakyan. This month, meron tayong i-release na mga bagong sasakyan sa kanya na nagkakalaga ng 1 billion. Alam mo namang tayo ang isa sa mga manufacturer ng sasakyan sa buong mundo. Heto nga at laging nagpa-follow up ang sekretary ni Janet kung kailan natin i-release ang mga sasakyan. Ma'am, Dad, alam niyo ba ang ugali ng babaeng yun? Gusto ko siyang bigyan ng leksyon. Hindi maganda na inaapi niya ang kapwa-tao, lalo na ang kamag-anak niya. Iho, pagdating sa ganyang mga personal na bagay, wala kaming pakialam. Iho, pera lang naman ang kailangan natin sa kanila sa bawat transaksyon. Pero kung gusto mong bigyan ng leksyon si Janet Velasquez, hindi naman siya kawalan sa atin ng negosyo Maraming mga opportunity ang pumapasok ngayon sa negosyo natin. Ikaw ang bahala, Jo Marie. Kaya pala hindi maganda ang mood mo ngayon. Sige na, matulog ka na. Dahil nakita mo na ang babaeng gusto mo, gusto naming makilala namin siya ng personal. Sige Dad, Ma'am. Sa sunod na mga araw, dadalhin ko siya dito. Paano ba yan? Hindi ka na papasok bilang car mechanic? Nakita mo na ang hinahanap mo? Ma'am, Dad, pero bago ako umalis doon, bibigyan ko muna ng leksyon yung isa kong katrabaho doon. Subang masama na ugali niya. Laging inaangkin ang mga hindi dapat sa kanya. Ikaw ang bahala, Jo Marie. Para naman makasal ka na sa fiancé mo. Okay Dad, Ma'am. Good night. Samantalang halos hindi naman nakatulog itong si Nicole dahil sa mga pangyayari sa kanya. Ang paghalik nitong si Jo Marie at ang tunay nitong pagkatao. Kinabukasan ay pumasok na itong si Jo Marie sa car shop pero hindi na siya naging maaga gaya nung una.
Gusto niyang makausap itong si Manager Kim tungkol sa totoong ugali nitong si Ray. Kaya naman, matapos ng paghahandaan nitong si Jo Marie ay umalis na ito at nagbatid kay Kuya Efren. Boss, papasok ka na pala sa car shop. Mukhang malate ka na ngayon ha. Oo, Kuya Efren, kausapin ko lang itong si Mr. Kim tungkol sa kanyang tauhan. Kaya siguro walang natatagal na mekaniko dahil sa pagiging ugali ng lalaking yun. Nako boss, mukhang magiging magandang eksena dito ha. O siya, tatawagan na lang kita Efren kung magkasundo na ako ha. Sige boss, walang problema. Jo Marie, mukhang late kita ngayon ha. Oo nga Sir Kim pasensya na ho kayo ha. Ayos lang, medyo napagod din tayo sa nangyari kagabi kahit ang totoo ay wala namang nangyari diba? Sir Kim, gusto ko sanang makausap kita ng personal yung tayo lang tungkol kay Ray. Nako, nasaan nga pala siya? Ayun, wala pa rin. Pero gusto ko rin kitang makausap tungkol sa kanya, Jo Marie. Lalo na tungkol dun sa bonus na ibibigay namin sa inyo. Tara, pumunta tayo sa office ko. Doon tayo mag-usap. Alam mo, yung tungkol doon sa pangyayari sa locker room, nakita ko sa CCTV ang lahat. Si Ray ang may pakana nun. Alam ko rin namang ikaw talaga ang nag-ayos ng sasakyan ni Mr. Choi. Kaya sigurado nung wala ako dito ng ilang linggo, sa kanya ko pinagtiwala ang lahat, ang car shop, habang nasa business meeting ako. Pagbalik ko dito, wala nang ilan sa mga kasamahan sa trabaho nag-resign. Ngayon, may deadline ako para tanggalin siya sa pwesto niya. Hindi ko matanggap ang ganong ugali ng tao. Heto, tanggapin mo ang 20k bilang bonus sa trabaho mo mula kay Mr. Choi. Nako, Manager Kim, kung hindi nyo gawa ng paraan to, paniguradong malulugi ang negosyo mo dahil sa ganyang klase ng tao. Tingnan nyo kung ano ang kanyang ginawa kagabi. Hindi siya mapalagay kung wala siyang pinapakilamang tao. Kung sa bagay Jo Marie, tama ka no? Naisip ko na yan Kapag dumating siya mamaya, tanggalin ko na siya sa trabaho. Total naman, marami dyan nag-a-apply at mas deserving pa sa kanya. Pero may iba naman tayo. Alam mo bang nagulat ako kagabi ha? Kay Mr. Velasquez, totoo ba yun? Na kasintahan mo pala kanyang anak? Oo Manager Kim, alam kong bago pa lang kami pero yun kasi ang naramdaman ko sa kanya. Kung ganon, maswerte ka Jo Marie. Dapat alagaan mo siya, itong si Nicole. Eto, tanggapin mo ng pera. Balik na tayo sa trabaho natin. Manager Kim, ang sasabihin ko sa'yo, marahil hindi na ako makapasok sa trabaho dito sa car shop mo dahil meron akong ibang pinagkakitaan ngayon. Yung 20k at yung sahod ko ay ibibigay ko sa'yo. Gusto ko lang kasing makita talaga yung babae na karapat-dapat sa akin At gusto kong matanggal yan si Ray sa trabahong ito. Alam naman din ba Rayho na hindi siya nakatulong sa kumpanya? Aba Jo Marie, mukhang may malaking offer sa'yo ang kumpanya ni Mr. Velasquez Nako, Mr. Kim, hindi ako pasok sa kanila. Sir Kim, meron kaming sariling negosyo ng pamilya. Ako nga pala si Jo Marie Lopez, ang CEO ng International Car Manufacturer Services. Ang totoo, nandito lang talaga ako para makahanap ng babae na magustuhan ko. At nakita ko na siya. Nako kung ganun, ikaw pala ang anak ni Lopez. Kaya pala pamilyar yung apelido mo sa akin. Hindi ko naisip yun Kung ganun Mr. Lopez, pwede pala ako maka-discount kapag bumili ako ng bagong sasakyan sa inyo. Kayo pala ang supplier sa buong mundo Why not Mr. Kim? Pwedeng pwede. Oh, nandito na pala si Ray Kausapin ko muna siya Sandali lang. O Ray, pwede ba tayo mag-usap? Manager Kim, kung tungkol sa naging late ako, pasensya na. Medyo napasarap lang ang tulog ko. Alam mo Ray, itong mga araw napapansin kong napabayaan mo na ang trabaho mo sa car shop. Alam ko na si Jo Marie ang totoong nag-ayos ng sasakyan ni Mr. Choi at ni Mr. Velasquez at hindi ikaw talaga. Pangalawa, ikaw ang naglagay ng mga tools sa locker nitong si Jo Marie para siya ang pagbintangan mo. Huwag ka nang mag-denied pa sa akin dahil kitang-kita sa kamera ang ginawa mo. Kaya mula sa araw na ito, binibigyan kita ng karapatan para makahanap ng bagong trabaho. Ayaw ko nang magkaroon ng isang empleyado na ahas sa kumpanya. Maraming mas deserving pa sa'yo. Maliwanag ba? Ang mabuti mong gawin, umalis ka na ngayon. Mr. Kim, okay fine.
Hindi ako tututol sa mga napagpasyahan mo. Sino kaya magtatagal dito sa sobrang baba ng sweldo? Ray, umalis ka na. Wala kang madadala dito palabas dahil maski ang mga gamit mo ay galing sa kumpanya. So, nagsubong pala sa'yo itong lalaking yan, no? Yan si Jo Marie. Isa pa yan. Magaling pumili ng kasintahan, no? Pero ang tanong, nagkatuluyan kaya sila sa oras na mabagsak ang kumpanya ng mga Velasquez? Ha? Sige, total naman wala kayong kwenta sa akin dahil mas malaki pa ang kinikita ko sa bagong trabaho ko kaysa laging sunusunuran sa inyo. Tuloy na ngang umalis itong si Ray na kahit isa ay wala siyang nadala mula sa kumpanya. Mr. Kim, huwag kayong malala dahil magbibigay ako ng mga ilang tauhan ko para pumasok dito at ang sigurado akong magaling sila. Nako, maraming salamat Mr. Lopez sa kontribusyon niyo dito sa kumpanya. Hindi naman nabigo itong si Mr. Kim. Nagkaroon siya ng mga magaling na empleyado na may dekalidad na trabaho. Hello? Jo Marie, pwede ka bang pumunta dito sa office namin? Kailangan lang kitang makausap. Bakit, Nicole? Ano nangyari? Sige, pupunta ako dyan. Hindi ba kagabi nag-announce naman si Daddy na maayos na ang kumpanya namin kahit walang tulong mula kay Tita Janet. This morning, nagulat na lang kami kasi bumaba ang marketing ng kumpanya namin at ilan sa mga investor ay nagsiatrasan. Ano? Paano? Sino may gagawa nito? Wala na kaming ibang pinagbibintangan kundi si Tita Janet. Malaki talaga ang galit niya sa amin ni Dad. Maraming umatras na mga buyers. Kung magpapatuloy ito, paniguradong hihina ang kumpanya at babagsak ang kumpanya namin. Wala talagang awa yan, Tita Janet mo. Gagawin niya ang paraan para gumapang kayo sa lupa. Sige, gagawa ko ng paraan. Mabuti naman, Jo Marie, at nandito ka na. Dad, nandito na si Jo Marie. Mr. Lopez, nasabi na sa akin ni Nicole ang lahat tungkol sa iyo. Tungkol sa tunay mong pagkatao. Sana matulungan mo kami ng anak ko para muling bumalik ang kumpanya namin. Maraming matras sa kumpanya namin marahil sa kagawa nitong si Janet. Ikaw pala si Mr. Jo Marie Lopez, ang CEO ng International Car Manufacturer Services. Lahat ng halos maliit na negosyo ay sa inyo nakadepende. Sir Johnny Velasquez, para sa akin, hindi naman mahirap gawin yan. Pero may isa na akong paraan para matigil na yung kibangan ni Janet. Kakusapin ko ang kanyang sekretary na pwede nang i-release ang mga sasakyan pero gusto ko munang makausap sila ng personal. Sige Jo Marie, kung yan ang gusto mo, ikaw ang bahala. Hello? Magandang araw. Magandang araw naman. Ito ba si Miss Sophie, ang sekretary ni Janet Velasquez? Speaking, sir. Well, I'm Jo Marie Lopez from International Car Manufacturer Services. Bago naman i-release ang 1 billion worth of cars, gusto ko munang makausap at makaharap ang boss mo. Noted, sir. Kailan po at saan para mabigyan ko ng schedule si Miss Janet? Tomorrow morning at 9 o'clock, magkita kami sa may Breakstone Coffee Shop. Marahil, alam mo kung saan yun. Yes, Mr. Lopez. Naka-schedule na para bukas si Ma'am. Sa oras na iyon, matapos nilang nag-uusap ay nagtungo naman itong si sekretary sa office ni Janet para ipalam dito ang mahalagang meeting sa kanila ng car supplier. Wala namang pag-alinlangan itong si Janet dahil wala silang ibang pagpipilian kundi sumunod na lamang sa mas nakataas sa kanila pagdating sa business industry. Nicole, Sir Johnny, nakausap ko na sila. Ihanda niyo sarili niyo para bukas. Matitikman nila ang hindi nila inasahan. Salamat talaga, Han. Pero paano kung magwala si Tita dahil malaki ang expectation niya nito sa kanilang kumpanya? Wala tayong magagawa doon. Sinimulan niya kaya tatapusin at tutulukan natin ito. Mr. Lopez, paano kita mapasalamatan sa mga ginawa mo sa akin? Sir, hindi pa natin alam kung ano talaga ang magiging reaksyon ng kapatid mo pero paano kung humingi siya ng kapatawaran sa inyo? Mukhang hindi mangyari yun, Mr. Lopez, dahil alam ko ang ugali niya. Pati nga ang isa naming kapatid ay sinusunuran sa kanya
Kaya naman pati pamana nito, si Janet ang namahala. Kung ganon Mr. Velasquez, may hangganan ang kanyang pagiging makasarili. So paano? Magkita na lang tayo bukas sa Brixton Coffee Shop. Ito na ang simula ng lahat. Han, hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Mabuti na lang at dumating ka sa buhay namin ni Daddy. Nicole, kaya ako to ginagawa kasi gaya na sinabi ko, natagpuan ko na ang babaeng nagustuhan ko at mahal ko. Para makabawi ka sa akin, bukas, after meeting gusto kong mag-date tayo. Pag-usapan natin ang magiging kasal natin. At higit sa lahat, ipapakilala ko kayo sa mga pamilya ko. Sabi ko sila makita kayo, ni Daddy mo. Ha? Kasal agad, Han? Bakit Han? Ayaw mo ba? Hindi naman sa ganun. Pero mukhang mabilis naman yata. Oo, mahal din kita. Sino ba naman ang hindi magkagusto sa isang gwapong mekaniko pero in the end, big time CEO? So paano Han? See you at the Brixton's Coffee Shop, okay? Muling hinalikan ni Jo Marie itong si Nicole at sa pagkakataong iyon, sa labi na ito humalik. Tuloy na nga umalis itong si Jo Marie. So, Dad, nabunutan ka na ba ng tinik? Oo Nicole, makita ni Janet ang hinahanap niya. Kahit lumuhod pa siya sa akin, hindi ako maawa sa kanya. Alam kong marami na siyang mga taong dinadamay dito at dinadaya pagdating sa negosyo, kaya nga mabilis siyang umunlad at yumaman. Dad, huwag kang mag-alala. Babalik din ang mga buyers natin ng mga sasakyan. Lalo na at magiging direct na tayo sa mga Lopez. Kinabukasan sa Brixton Coffee Shop, naunang dumating itong sina Sophie at Janet Velasquez habang hinintay naman ang pagdating ni Mr. Lopez. Sophie, wala pa ba si Mr. Lopez? Hay nako, kung hindi lang tayo nangangailangan ng maraming supply ng sasakyan, hindi ako pupunta dito sa isang cheap na lugar para pagdausan ang meeting na dapat sana ay isang high class na venue. Boss, wala pa tayong magagawa dahil siya po ang nag-set ng schedule para sa meeting na to. Wala pa ba si Mr. Lopez? Sophie, anong oras na? Ma'am, undawin na daw po ang boss. Malapit na rin sila. Ilang saglit pa unang pumasok itong sina Johnny at Nicole sa loob ng coffee shop at hinanap kung saan nakaupo itong si Janet. Teka lang, anong ginagawa ng hilaw kong kapatid dito at nagsama pa ng anak? Boss, baka naman nagkataon lang na nandito silang magkape. Hindi, tingnan mo, ang saya nilang nakita tayo. Hindi pwedeng nandito ang mga yan, lalo na at may meeting tayo sa mga Lopez. Baka naman magskandalo pa ang mga iyan. Siya nga pala, tinawagan mo na ba si Ray na sumunod dito sa coffee shop? Siya ang gagawin kong bodyguard. Malaking pera ang binigay ko sa taong iyon. Oo boss, malapit na rin siya dito. Teka lang, anong ginagawa niyong dalawa dito ha? Janet, kayo, anong ginagawa niyo dito? Pumasok kayo sa isang mumurahing coffee shop, bakit? Wala ka na bang pambili? Hindi ba marami ka namang pera dahil pati ang mga buyers ko ay kinukuha nyo, sinusulot nyo? Kuya, magdahan-dahan ka sa pananalita mo ha. Nandito lang ako dahil merong gusto makipag-meeting sa akin tungkol sa negosyo. And beside, hindi ko naman kasalanan na lumipat sa kumpanya ko ang mga customers mo. Ang mabuti pa, umalis na kayong dalawa dito dahil darating na ang mga ka-meeting ko. Samantalang mula sa labas naman ay habang naglalakad itong si Jo Marie, nakasalubong niya itong si Ray habang nakasuot ito ng magarang kasuotan. Samantalang simple lang naman ang suot nitong si Jo Marie. Hanggang dito ba naman Jo Marie? Sinusundan mo ba ako? Teka lang, sinusundan? Nagpapatawa ka ba Ray? Ikaw nga itong malaking atraso sa akin eh. Hindi na lamang napagsalita itong si Ray at naunang pumasok sa loob ng coffee shop. Pagpasok sa loob, nakita niya sa Janet at ang kapatid nito habang nag-uusap. Boss, magandang araw. Nandito na ako. Bakit po nandito ang mga yan? Ray, maging handa ka sa anumang mangyari ha. Baka magkagulo yung mga yan habang kakausapin ko ang CEO ng ICMS. Baka biglang sumingit ang mga iyan. Sige boss, Janet. Ako ang bahala sa mga yan. Siya nga pala boss, nasa labas pala si Jo Marie, yung mekanikong nobya ng pamangkin mo.
Alam ko na. Siguro, nandito kayo para pag-usapan yung tatlo kung paano makabangon ang negosyo nyo? Wala na kayong pag-asa. Gaya ng sabi ko noon, babalik kayo sa dati nyong pamumuhay. Ilang saglit pa ay pumasok na rin itong si Jo Marie sa loob ng coffee shop habang simple lang ang kanyang suot. Honey, mabuti naman at narito ka na. Kanina pa ba kayo dito naghintay? Kararating lang din namin dito, honey, pero naunang dumating itong si Tita Janet. Pwede ba, Nicole? Mula ngayon, huwag mo na akong tawaging tita dahil simula sa oras na ito, pinuputol ko ng koneksyon nating tatlo. Pwede ba? Umalis na kayo dito sa harapan ko dahil meron akong mahalagang appointment at nakakabala kayo. Umalis na nga kayo. Miss Janet, tama nga sila. Hindi maganda ang ugali mo. Sobrang na-disappoint ako sa'yo. Bakit, Jo Marie? Sino ka ba? Kung makaasta ka, kung sino ka ha? Ray, palayasin mo nga sa harapan ng mga taong ito. Kumukulo ang dugo ko sa kanila eh. Jo Marie, narinig nyo naman sinabi ni boss. Umalis na kayo bago ko kayo, kalad ka rin balabas. Maya-maya pa ay kinuha ni Jo Marie ang kanyang phone at tinawagan itong si Sophie, ang sekretary nitong si Janet. Hello sir, nasaan na po kayo? Kanina pa kami nandito sa coffee shop. Miss Sophie, nasa loob na ako ng coffee shop. Saan po banda sir? At pupuntahan namin kayo ni boss. Huwag na kayong pumunta dahil narito lang naman ako sa harapan niyo. Ha? Harapan? Boss Janet, nandito na ang CEO ng ICMS. Nasaan Sophie? Gusto ko na siyang makausap para makauwi na tayo. Boss, yung nasa harapan natin na si Jo Marie Lopez, siya pala ang CEO ng ICMS. Ano? Itong lalaking ito? No! Hindi yan maaari. Paano nangyari yun? Hindi ba isa lamang siyang mekaniko? Mahabang kwento Miss Janet, pero wala ka nang pakialam doon. Mula sa araw na ito, hindi ko na itutuloy pa ang 1 billion worth of cars sa kumpanya mo dahil alam ko na kung ano ang ugali mo at hindi bagay para sa isang negosyante dahil hindi ka patas sa negosyo. Pero, Mr. Lopez, napag-usapan na ito ng management at hinihintay na lang na i-release ito. Alam mo, ito na yung tamang panahon. Babalik sa'yo kung ano man ang ginawa mo sa kapwa mo. At ito rin ang panahon para ikaw na mismo ang babagsak. Mr. Lopez, huwag mong gawin ito sa akin oh. Pakiusap. Janet, naawa ka ba sa kamag-anak mo? Kung ano ang kanilang naramdaman, pwes, ganun din ang mararamdaman mo. Teka lang, naalala ko, meron ka palang balance sa ICMS na 200 million. Tama ba ako, Secretary Sophie? Oo, Ma'am Janet. Nung nagkaroon tayo ng financial shortage para sa mga tauhan natin, humiram tayo ng 200 million cash sa kanila. Pwede namang hindi na kita babayarin sa utang mo, pero kukunin ko ang kumpanya mo, Janet. O kaya naman, gusto mo bang makulong? Magsama kayong dalawan to si Ray. Teka lang, Jo Marie, hindi ako kasama sa kanila. Diyan na nga kayo. Ops, teka lang. Huwag kang umalis, Ray. Alam mo, nag-imbestiga ako. Marami ka na napalusot ng mga gamit sa kumpanya ni Mr. Kim. Kaya pala palagi kang wala sa duty mo at kung saan ka pupunta. Maya-maya pa ay dumating na nga ang mga pulis at hinuli itong si Ray dahil sa salang pagnanakaw. Kuya, patawarin mo ako. Alam kong malaki ang atraso ko sa inyong mag-ama. Kaya ko lang naman nagawa ito dahil sa ikaw na lang lagi ang pinapabura ni Daddy noon. Kahit na anak ka sa ibang babae. Bakit? Ano bang kaibahan natin? Dahil ba sa napilitan lang siyang pakasalan ni Mami noon? Kaya pati kami nadamay at nasayo na ang lahat ng atensyon niya. Nagtanim ako ng sama ng loob sa'yo noon, kuya. Kaya lagi pumapasok sa isip ko na gagantahan kita sa tamang oras. Pero ito, bumalik sa akin ang lahat. Kuya, patawarin mo ako. Nicole! Mapapatawad kita, Janet, bilang kapatid ko. Pero huwag mong asahan na ibabalik namin sa iyo ang kumpanya mo dahil ang ICMS na ang nagmay-ari nito ngayon. Alam mo, masarap pakinggan kung patas ka sanang lumaban sa kapwa. Mula noon ay tuloy na ngang bumagsak ang kumpanya ni Janet at nagpakalayo-layo na lamang ito. Samantalang tuluyan ding nakulong itong si Ray dahil sa kanyang mga kasalanan.
Matapos ng lahat ng ito ay tuloy na ngang nagpakasal itong sina Jomari at Nicole. Matapos formal na nagkasundo ang kanilang mga magulang at hanggang ngayon ay nagpatuloy sila sa business industry kasama ng buong pamilya. Labis naman ang saya ng mag-asawa dahil naging successful ang career nila sa buhay. Minsan, ang tao talaga ay hindi marunong makontento sa buhay nila. Hindi nila namalayan na nakasakit na pala ito ng damdamin ng iba. Pero ang buhay ng tao sa mundo, parang gulong lang yan. Paikot-ikot pero walang kasiguraduhan. Kaya habang may pagkakataon, gumawa tayo ng kabutihan sa ating kapwa. Mga kaibigan, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta ninyo sa ating channel. Abangan natin bukas ang ating full episode. Maraming salamat sa pakikinig sa ating kwentong inspirasyon sa ating buhay. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat at paalam.